Hello guys, good morning. This is Carino Solar Installation. So, paano nga ba kami nag-start sa aming solar journey to zero bill sa aming bahay? So, tara, kwento ko sa inyo. So, dito po ang aming bahay. Papasok po tayo sa loob upang tignan natin ang ating solar setup. So, yun po. Ito po ang aming solar setup. Ayan po. So, ito po ang reading niya. Umagang umaga at 7.5. Tapos naman po tayo sa ating mga solar panel sa bubong. So, umaga pa lang. May moist pa po yung mga panel po natin. Ayan po. Ayan po ang pinakauna kong panel. Ayan. So, meron po tayong compose of 100 watts, 200 watts, and itong pinakamalaki is 580 watts. Ayan po. So, ayan po. May mga tubig-tubig pa po siya. Ayan. Ayan po siya. Ayan po. 500 watts po yan. 580 watts. Ayan po. So, ito po yung mga setup na po natin ngayon sa kasalukuyan. At yan, ang ating 100 watts and 200 watts. Mga unang panel natin. So, yun. Dito tayo sa loob. Ito ang SEC ng ating 580 watts. Ayan. So, may reading na siyang 5.3 amperes. And dito naman sa ating 100 watts and 200 watts. Ayan po. Ayan po ang ating battery. Mayroon lang po tayo 160 battery. 160 AH battery. Ayan po. Naka 12 volt set. Total po, meron po tayong 880 watts sa ating solar panel. Sa battery naman po is meron tayong 160 AH. And sa ating inverter, ang setup po natin dito is 12 volt. Ayan po. Sa gamit naman po natin, meron po tayong 4 bulb lights, isang laptop, dalawang cellphone, isang blender na 300 watts, at meron po tayong dalawang clip fan, at isa pong automatic washing machine. Ayan po. Hindi naman po tayo nasi-short. Saktong-sakto lang. Sobra po hanggang umaga. Nag-start po kami sa aming solar setup at explore po namin ang solar. Nag-start po kami sa 30 watts na solar panel, 30 amperes na SCC, at 3,000 na power inverter. So, meron din po kaming battery na 28, so maliit pa lang siya. So, pang brownout pa lang. Pag nagpa-brownout, saka lang namin inoon. Pero pag laon ay nakita namin yung kagandahan niya. So, nag-add pa kami ng dalawang 30 watts. So, bali 90 watts na po ang aming solar panel. And setup pa rin namin is 12 volts. So, nung nakita namin na maganda, so nilagay na po namin sa lights. Sinet-up ko po siya sa light. And then, so, nung nakita namin na, ay, kaya niya palang i-provide. So, nag-start kami ulit ng another setup. Nagdagdag kami ng 100 watts solar panel. And, nagpalit na kami ng inverter. At, nag-add kami ng battery. So, meron na kaming total of 60 Ah na 12 volts battery. And then, pagkatapos noon ay nagdagdag kami naman ng mga gamit. And dahil sa pangailangan, nag-add kami ulit ng 100 watts. Ayan, so nag-add na kami ng 100 watts, nag-add na kami ulit ng 200 watts sa aming solar panel. Total of 300, 420. Yan po yung naging total po namin dahil nag-add pa po kami ng isa pang 30 watts. So, pagkatapos po nun ay nakita namin na okay naman siya. So, dahil po sa demand din po ng pagtaas ng ang mga bumibili ng solar panel ay bumagsak po ang price ng mga solar setup. So, solar price. So, nag-start kaming ibenta yung iba, yung maliliit. So, naibenta namin yung apat na 30 watts na solar panel namin. Pero hindi kami nag-stop doon. So, meron kami 300 watts,
And then, okay pa naman siya noon, nung meron kami 300 watts, okay pa siya sa setup namin. Pero nung naging hindi maganda ang harvest, naging tag-ulan. So, nung tag-ulan na, nakita namin, short pala pag ganitong tag-ulan. So, nag-start kami ulit na mag-purchase ng another set ng sa aming solar setup. So, nag-add kami ng isang malaking battery. So, meron na kaming total of 160H. Pero hindi niya pa din kayang punan. So, nagtitipid kami at that time ng kuryente. Pero nung tumagal ay naisip namin na mag-add ng 580 watts. So, hindi siya biglaan na binili namin agad, na malaki agad yung kinuha namin. Nag-start kami sa konti-konti lang. Maliliit-liit pa lang. And hanggang sa nabuo namin yung setup namin ngayon. For this time is super ganda niya. Maganda yung harvest niya. Sobra-sobra for our daily. Kahit mag-charge ka ng gabi o maglaba ka o mag-blender ka sa gabi, hindi mo problema. So, yun po. Dahil po doon sa setup namin, wala po kami binabayaran kahit na anong bill sa kuryente. At hindi kami nag-worry kung nagba-brownout siya. So, sa mga nagbabalak na mag-start ng kanilang mga solar setup, pwede kayo mag-start sa maliliit, or kung madami naman na po kayong gamit at kung nag-run out, mag-start kayo sa isang 580 watts or dalawang 580 watts or dalawang 500 watts. So, para po magkaroon po kayo ng knowledge din, ma-experience ang solar setup. Yan po. So, tulad ko na nakaka-enjoy ng solar setup, I hope na ma-enjoy nyo din. Yan. So, salamat sa panonood.